Sinasabi ng Ebanghelyo ni San Juan, may isa sa inyo na hindi ninyo nakikilala at siya ay ang Mesiyas. Noong unang panahon sa gitnang Europa, ang napakatanyag na monasteryo na ito ay puno ng mga monghe. Ang lugar na ito ay palaging siksikan para sa mga misa tuwing linggo. Ang lahat ay masaya na naroon upang marinig ang mga monghe na kumanta. Ang pagkakaroon ng mga monghe sa gitna ng mga tao ay nakatulong upang pagalingin ang marami sa mga problemang hinaharap nito. Punting hanggang ngayon, karamihan sa kanila ay mga magsasaka. Sa gilid ng monasteryo ay isang malaking kakahuyan na may maraming magagandang puno. At ang abot ng monasteryo ay naglalakad noon sa kakahuyan. Isang beses, habang naglalakad siya sa kakahuyan, may nakita siyang maliit na lugar. Hindi eksaktong bahay, isang tirahan lamang. At sa loob, nagdadasal ang isang ermitanyo. Kaya lumapit siya at nagpakilala. Sinabi niya, "Ako ang abot ng monasteryo." At ang ermitanyo ay napakabait at sila ay naupo at nag-usap. At mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya't nag-usap at nagdasal sila buong magdamag. At pagkatapos ay bumalik ang abot sa kanyang monasteryo. Sa kalaunan, ang mga mongheng nagsasagawa ng paulit-ulit na mga panalangin at pare-parehong mga gawain araw-araw ay dahan-dahang nawawala ng saysay sa kanilang espiritualidad at nagsimula silang magreklamo tungkol sa lahat ng bagay. Napansin ng mga tao na hindi na ito kasing ganda ng dati at nagsimulang mabawasan ang mga pumaparoon. Kaya tumakbo ang abot at hinanap niya ang kaibigang ermitanyo at sinabi, "May mali sa amin, may nawawala. Ito ay hindi isang bagay na paniniwala sa mga kredo o mga gawain. Ito ay isang bagay ng puso." Kaya't sinabi ng ermitanyo, "Abot, alam kong napakasakit nito." Bago bumalik ang abot sa monasteryo, sinabi ng ermitanyo, "Ngayon, abot, mayroon akong sekreto at ito ang sasabihin ko sa iyo. Ang sekreto ay isang napakahalagang sekreto. Hindi mo dapat sabihin kahit kanino. Ang isa sa mga miyembro ng inyong monasteryo ay ang Mesiyas ng Diyos." "Isa sa atin ang Mesiyas?" sinabi ng ermitanyo. "Oo, ngunit huwag sabihin kahit kanino." Kaya pumunta siya at sinabihan ang kanyang tagasunod. Ayon sa ermitanyo sa kakahuyan na ang isa sa mga miyembro ng ating monasteryo ay ang Mesiyas. Habang papaalis siya, sinabi ng abot, "Huwag na huwag mong sabihin sa kahit ano kung sinong kaluluwa." Sinabi ng ermitanyo na huwag sabihin kahit kanino. Ngunit sa pagbaba niya sa kusina, nasabihan niya ang kusinero nang tanungin siya kung bakit siya masaya. Anya, ang Mesiyas ay kasama lang pala natin, ngunit ito ay isang sekreto na huwag sabihin. Maya-maya, alam na ng lahat sa monasteryo kung ano ang sinabi ng ermitanyo at walang nakakaalam na alam ng ibang tao dahil ang bawat isa ay nagsabi lamang sa isang tao. At kung ano ang nangyari, sinabi nilang lahat. Sino kaya ito? At hindi nila naisip ito. Ngunit nagbago ang pakikitungo nila sa isa't isa na parang siya ang Mesiyas. At bigla na lang, nagsimula silang magmalasakit sa isa't isa at makita ang mabubuting bagay para sa isa't isa. At unti-unting nagbago ang buong monasteryo.
nagsimulang magtanto ang mga magkakapatid kung gaano kasarap ang mabuhay kasama ang mga taong napakabait at mapagbigay, mapagpatawad at mapagmahal, at napaka-Kristiyano na para bang si Jesus mismo ay kasama nila. At ang mga tao ay bumalik at ang pag-awit ay naging kahanga-hanga. Bumalik na ang lahat ng diwa nito noong unang panahon, noong sila ay isang puwersa para sa espiritual na pagpapagaling at kabutihan, at lalo nilang ipinagdiwang ang Pasko ng may malaking kagalakan. Minsan, sinasabi ni Jesus, "Kung ako ang hinahanap ninyo, makikita ninyo ako sa gitna ng aking mga tao." Si Jesus mismo ang nagsabi, "Sa dakilang araw ng paghuhukom, hahatulan kayo ng ganito. Nang ako ay nagutom, binigyan ninyo ako ng makakain. Noong nauuhaw ako, pinainom mo ako. Hindi ninyo ito nakita kailanman, ngunit ang Mesiyas ay nasa gitna ninyo sa lahat ng panahong iyon, sapagkat noong ginawa ninyo ito sa pinakamababa sa inyong mga kapatid, ginawa ninyo ito sa akin." Sinasabi ng Ebanghelyo ni San Juan, "May isa sa inyo na hindi ninyo nakikilala, at siya ay ang Mesiyas." Noong unang panahon sa gitnang Europa, ang napakatanyag na monasteryo na ito ay puno ng mga monghe. Ang lugar na ito ay palaging siksikan para sa mga misa tuwing linggo. Ang lahat ay masaya na naroon upang marinig ang mga monghe na kumanta. Ang pagkakaroon ng mga monghe sa gitna ng mga tao ay nakatulong upang pagalingin ang marami sa mga problemang hinaharap nito, punting hanggang ngayon karamihan sa kanila ay mga magsasaka. Sa gilid ng monasteryo ay isang malaking kakahuyan na may maraming magagandang puno, at ang abot ng monasteryo ay naglalakad noon sa kakahuyan. Isang beses, habang naglalakad siya sa kakahuyan, may nakita siyang maliit na lugar. Hindi eksaktong bahay, isang tirahan lamang. At sa loob, nagdadasal ang isang ermitanyo. Kaya lumapit siya at nagpakilala. Sinabi niya, "Ako ang abot ng monasteryo." At ang ermitanyo ay napakabait at sila ay naupo at nag-usap. At mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya't nag-usap at nagdasal sila buong magdamag. At pagkatapos ay bumalik ang abot sa kanyang monasteryo. Manalangin tayo. Sa kagalakan, hinihintay ka namin, Panginoon. Himukin mo po kami upang maging mabuting balita sa isa't isa. Tumayo sa tabi ng ating mga kapatid na nangangailangan. Halina, Panginoon, bukal ng kagalakan. Akayin mo po kami sa iyong mga daan habang sama-sama kaming gumagawa ng pagbabago upang ang lahat ng tao ay magalak. Halina, Panginoon, bukal ng kagalakan. Amen.